Parang ano yan eh, manikang disusi. Pagpasok sa mall, bitawan mo, tatakbo yan. Pero nakakatawa, pero yun nga, marinig ko sa kanya na siya mismo nagtitiwala sa kapatid niya. Ayun. Naninibago ba kayo nung una? Machi! Parang paano na lang siguro. Kami pakita. Ang hirap nung mga pinagdadaanan niya. Isa sa mga sentiment ko nga, yung ibang bata naglalaro lang. Tapos si Machi, kailangan niya mag-therapy. Sobrang batang edad. Parang yun nga, nag-work na siya parang ganun eh. Imbis na ini-enjoy niya na yung freedom and childhood. Marami rin kayong matututunan. Makikita nyo na sa bawat improvement ng anak nyo, marami rin na binabago sa buhay nyo. Hi, we're the La Cruz family. I'm Mommy Dimples, Ate Pochi, Daddy Noel, and this is the star of the show, Machi! Actually, ako na-observe ko na at very early age. Pero nag-uurong sulong kasi kami. Oh. Dahil pag inire-research ko yung mga symptoms, meron times na oo, like yung eye contact. Nakalagay doon pag may autism, fleeting yung eye contact. Kasi merong times na oo, meron times na hindi. Tapos, hindi din naman siya late nagsalita. Nagsalita siya, pero yun nga, parang daddy, no? Ano mga sinasabi niya? Ano lang, ABC, ganyan. Pero hindi siya yung conversational na parang, Mommy, I want this, ganyan, parang 2 to 3 years old kasi yung eldest ko. Meron na siyang, Mommy, bakit ganon? Mommy, bakit ganyan? Si Machi kasi wala. Puro ang question niya lang lagi is, what's this? Tapos yun nga na-observe namin, nung baby siya, kumakain siya ng mga veggies, tapos all of a sudden, hindi na siya kumakain. Tsaka may specific siya na Texture. Ayaw niya ng home cook na manok. Gusto niya fast food. Tapos, Then mga maluluto. bacon. Basta anything na crunchy sa sa taste buds niya. Yun ang kinakain niya. Tapos yun nga, nung una, dahil pandemic, hindi kami makalabas. Meron kaming friend na pinascreen namin siya. Pumasa si Machi. Pero still hindi ako kampante kasi talagang napansin ko merong kakaiba. Prior to that, nauna yung grieving. Nauna yung grieving sa akin. Parang nung nagpunta kami ng DevPed, inintay ko na lang yung confirmation. Pero right then and there, after nung namin, nung na-confirm na may autism siya, nakikipag-huddle pa kami. Parang iniisip ko noon, parang mas okay yata kung ADHD. Doc, bakit po ba ASD? Bakit hindi, di ba ADHD lang yung anak ko? Ginagano ko pa si doktora. Tapos in-explain niya na ganito nga, meron siyang repetitive, meron siyang sensory issues. So yun yung mga nagpakumpirma na meron nga siyang autism. Hindi ko alam kung paano siya tatanggapin. Inisip ko agad yung paano ko siya tutulungan in terms na sa development niya. And then, kumbaga parang iniisip ko rin, paano lang siya pag nawala kami. Tipong, ang alam ko lang kasi sa autism, parang lifetime siya na gamutan. Kumbaga parang, ready ba kami para sa ganitong journey? Ready ba yung lahat ng aspeto sa amin, yung mga finances? Kasi ang alam ko, mahal talaga yung mahal ang therapy. Napaka-hectic na schedule namin. 2 times a week may OT siya. Magkakaibang araw yon. Tapos meron siyang isang beses na speech therapy. Pinuno namin yung schedule niya kasi isa yun sa mga parang key para kasi mababa yung socialization niya. Kasama yung Sunday, which is yung aming kids church, which is sinasama nga namin siya sa mga bata doon.
Tapos may sa therapy, yun nga, 3 times a week siya. Bukod sa therapy, meron din siyang play school. So, May play talagang school pa. siniksik namin kasi habang naghihintay kami ng Slot. available na slot para sa OT tsaka sa Pinasok special. namin siya sa play school. Pinasok namin siya sa play school. For half a para- year, and then OT tuloy-tuloy hanggang ngayon. For socialization lang yun sa play school niya. Mm-mm. Talagang struggle kasi Minsan talaga kakapusin, pero parang financially stretching talaga. Marami kaming nag-give up in terms of business, wala, yun. nung nakita namin yung kung magkano yung presyo ng therapy, talagang nalula kami. Kasi Sa parang Manila, sa Manila 1,250 per hour. 1 to 50 per hour. So 3 times a week siya. So Tapos, susumahin 15K kada buwan. Siyempre, hindi mo natatapos doon. Hindi natatapos. Pagtapos, may mga activities ka for socialization, may play school. So, ayun. Pero good thing nairaraos naman kahit pa And at paano. the same time, yung kahit magastos, yung improvement kasi na nakikita namin, Parang- hindi mababayaran. Parang worth it yung Talagang every worth gastos it lahat, namin oo. regarding sa therapy niya. Tsaka siguro thankful din kami kasi meron kaming support system Yes, sa family tsaka sa church. Tsaka Yes. meron tumulong sa amin na kamag-anak namin. Yes, Yun. oo. So- Actually, hindi naman first si Machi sa family. May aunt din ako. And may cousin ako na 22 years old with autism din. She's been guiding me all throughout. So, very thankful kami dun sa family na yun, sa auntie ko nga. I think maganda i-subsidize nila yung mga therapy centers. Kasi, isa ako sa mga admin ng support group ng autism community. Durog na durog yung puso ko dun sa mga nanay na pumipila maghapon para sa kakarampot na financial assistance. So, ayun lang. Sana i-subsidize nila yung mga therapy centers para sila na mismo mag-screen at hindi na hindi na mahirapan yung mga magulang na mag-antay pa ng maghapon doon sa labas ng DSWD. Kasi nakikita ko talaga yung mga post. So, ayun lang. Tsaka siguro okay na rin na magkaroon ng therapy center na para sa Bawat sa LGU. bawat LGU kasi parang hirap pumanap ng therapy center ngayon na may available na slot agad. Hindi lang Family. doon kasi sa hindi lang doon sa mahirap ang kumuha ng slot, kundi sa mahal ng presyo ng therapy, hindi naman lahat talaga nakaka-afford. Kasi parang kahit kami na idadaos namin yung therapy, parang pag naiisip mo yung ibang bata, paano na sila, yung mga ganun, na hindi talaga kaya. Kasi makikita ko dun daily needs na lang hirap pa. Paano pa kaya yung therapy? Ang pinakamasakit sa akin, as a parent, yung maririnig ko from the relatives na, bakit hindi pa siya di pa niya kaya magganyan? Bakit di pa siya kumakain ng ganito? Bakit hanggang ngayon naka-diaper pa? Parang naka-question yung pagiging nanay mo. Pero hindi nila naiintindihan na hindi nga siya typical. Yung yung parang ang dating sa kanila, simple lang naman yan. Pero yung simple na yon, simple para sa typical na bata. Yung one time na nagwala siya sa Sa mall. mall. So, parang sabi lang siya na sabi ng mga word. Hindi ko naman iniintindi. At tas, yun nga, bigla na lang siyang nag-meltdown. As in, meltdown, iyak lang ng iyak. Sumakay na kami ng carousel ng 2 beses. Iyak lang din siya ng iyak. Tapos yun nga, pinagtitinginan na kami ng tao na yun nga, yun din yun, masakit yun. Napaaway, hindi naman, argument with families. Kasi yung mga assumption nila, tinatama ko na in a way na ina-advocate ko sa kanila. Na kunyari yun nga, bakit pili lang ang kinakain? Kasi nga, meron siyang oral sensory issues, so mga ganon. So, hindi naman talaga nakipag-away. More of a discussion.
may awesome power ako, gusto kong makabasa ng, gusto kong makaread ng mind, especially my sons. Gusto kong mabasa yung inisip niya. I wanna know how it feels like to be, paano niya tignan yung mundo, paano yung pakiramdam niya, yung typical na araw, ganun. Gusto ko lang makita or maramdaman kung anong pakiramdam ng nasa sitwasyon niya. Para mas maintindihan ko siya, ganun. Siguro lang, strength. Kasi sa totoo lang, yung kagaya ni Machi, parang manikang disuse. Pagpasok sa mall, bitawan mo, tatakbo yan. Kaya, every time na nasa mall kami, pag-uwi namin, pagod. The answer is no. Because, nakikita namin siya mismo nagsa-struggle. Pero yun nga, kung kami pag-uusapan, kung paano niya kami paano binago ng autism yung buhay namin. Maybe yes, ganon. Pero, we're talking about Machi. Ang hirap nung mga pinagdadaanan niya. Isa sa mga sentiment ko nga, yung ibang bata naglalaro lang. Tapos si Machi, kailangan niya mag-therapy. Sa sobrang batang edad, parang yun nga, nag-work na siya parang ganun eh. Imbis na ini-enjoy niya na yung freedom in childhood. I-accept yung kung ano yung condition ng anak nyo. Kasi kayo yung tutulong sa anak mo para mag-improve siya. Although mahirap, kailangan tiyagain. So sa akin, siguro sa mga newly diagnosed, lagi ko naman sinasabi na grieve if you have to, but don't get stuck on the situation. Talagang, ang nakikita ko, isa rin sa malaking nakatulong sa improvement ng anak namin, yung parang iisa kami ng face mag-asawa when it comes to support. Kahit yung mga small wins niya, sineselebrate namin sa bahay. Tumikim nga lang yan ng bagong pagkain, maiiyak na kami sa tuwa. Ganon namin siya i-celebrate. So, mahirap, pero as a family, marami rin kayong matututunan. Makikita nyo na sa bawat improvement ng anak nyo, marami rin na binabago sa buhay nyo. Especially in how you look life. Awesome Stories is supported by Milo Speech Buddy. Download now and get your free trial for the month of April.